Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, doon muli sa tiyatalakay natin, doon sa Irshadat Diniyah ng Darul Ifta, Ma'ayir wa Sifatir Murashshah Al-Mustahaq lil-Intikhabi fil Qur'anil Karimi was Sunnatil Mutahhara. Ang mga kriteria, mga pamantayan at katangian ng marapat na ihalal sa eleksyon ayon sa Qur'an at sa Sunnah. Tawalliya man kana ahlun lil wilayati wal hukmi. Yung tawalliya, ibig sabihin ang paglalagay sa posisyon ng pamumuno sa sino man na ahlul wilaya at ahlul hukum. Ahlul wilaya, ibig sabihin karapat-dapat sa pamumuno, o kung sa literal na kahulugan, karapat-dapat sa katapatan o pagsunod sa kanya, at hukom sa ganong konteksto din sa pamumuno. Kasi yung salitang hakim, maaring mangangahulugan din ito ng pinuno. Not necessarily yung literal na kahulugan nito na maalam o wise, kumbaga. So, dapat yung tao ay qualified na maging pinuno at maging tagapamahala. So yun, maaring maintindihan natin ito sa ganitong kahulugan. Wilaya bilang pamumuno at hukom bilang pamamahala. Kasi maaring magkaiba yung dalawang ito. Depende sa konteksto. Kasi hindi lahat ng pinuno na mamahala. Ano ibig sabihin? Maaring merong pinuno. Wala, pinuno lang siya. Kumbaga, symbolic. At meron mga ganyan hanggang sa panahon natin ngayon. Halimbawa, sa Sulu, meron pa rin silang sultan. Ang UK, meron pa rin silang hari. Pero itong mga pinuno na ito, symbolic na lang sila halos. Pero ang authority, mas malaki ang authority pagdating sa pamamahala doon sa prime minister o presidente ng kanilang respective na mga bansa. So magkaiba, maaaring magkaiba ng konteksto ang wilaya bilang pamumuno at hukom pamamahala. Pero dito sa Islam, siyempre magkasama ito. So, kailangan daw qualified, di ba? Qualified ang sino man na iboboto. Pero since tinatalakay natin ito sa konteksto ng leadership, ng pamumuno ayon sa Islam, so valid ang mga meayar na ito sa lahat ng panahon. Hindi lang kapag may eleksyon. Sa lahat, insyaallah. Dapat qualified yung magiging khalifa, dapat qualified yung magiging governor, dapat qualified yung iba pang mga posisyon pababa hanggang doon sa posisyon ng pamamahala sa Islamic Center, Muslim community, pagiging imam ng masjid. Qualified dapat, insyaallah. Ngayon, ang kagandahan sa mga sahaba, yun nga, makikita natin sa mga sahaba, tao lang din sila. At makikita natin sa kanilang iba't ibang mga kapintasan o kahinaan. Pero syempre, hindi natin sila pinipintasan kapag nakakabalita tayo sa hadith na mayroong ganong mga nangyari. Halimbawa nga, di ba, yung sahaba si Tu'mah na nagnakaw ng, nakwento ko nung nakaraan, nagnakaw siya ng panangga, tapos tinago niya sa bahay ng Hudyo, napagbintangan tuloy yung Hudyo. Tapos merong sahaba na ninakaw niya yung sisiw nung inahin, at yung inahin iyak ng iyak, kaya pinagalitan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabihan siya na isoli yung sisiw. So merong mga tagpo na ganito para maintindihan natin kung paanong ang mga sahaba ay tao lang din na tulad natin. Meron silang mga pagkukulang, meron silang pagkakamali, paano siyempre sila itinama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron isang tagpo na ganito. Meron isang tagpo na ganito. At ito ay nangyari kay Abu Dhar al-Ghifari.
Hinga, haythu mana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawalliyata Abi Dharr radhiyallahu anhu. Pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Dharr na mamuno. Hinama talabal imara. So nag-request daw si Abu Dharr kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamuno. Siyempre, kilala natin yung mga sahaba. Hindi ito ginawa ni Abu Dharr dahil sa pagmamahal sa pamumuno. Kumbaga, maaring sinabi ito ni Abu Dharr al-Ghifari kasi gusto niya na magkaroon pa siya ng mas malaking ambag sa Islam, lalong-lalo na sa jihad, kumbaga. Lalong-lalo na sa jihad. Pero tinanggihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dahilan, eto, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito muna pala yung sinabi ni Abu Dharr. Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni? O sugo ni Allah, gagawin mo ba akong opisyal? Kumbaga, yung tasta'miluni ang konteksto dito, kumbaga gagamitin o gagawing opisyal. Opisyal, maaring sa jihad o maaring sa pamamahala. Fadaraba biyadihi alaman kabi. At hinawakan na daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung balikat ni Abu Dharr. Malakas yung pagkakahawak, kumbaga pagkakatapik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa balikat ni Abu Dharr. At yun nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadaraba biyadihi alaman kabi, tinapik daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang balikat, at sinabi niya, ya Abu Dharr, o Abu Dharr, innaka daifun. Sabi ni Abu Dharr sa kanya, Abu Dharr, ikaw ay mahina. Mahina, ano ibig niya sabihin mahina? Mahina sa pamamahala. Prangka siya. Sinabi niya talaga kay Abu Dharr, hindi mo kayang mamuno. Hindi mo kayang mamuno. At ilalagay natin uli ito sa konteksto. Si Al-Bara bin Malik, yung kuya ni Anas bin Malik, ganun din. Hindi siya ginawang pinuno kahit kailan. At actually hanggang sa panahon ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kasi doon na siya nasyahid sa Tustur. Ang dahilan kung bakit hindi siya ginagawang pinuno si Al-Bara bin Malik, sa sobrang tapang niya, mauubos ang sahaba. Kasi susugod talaga siya, hindi siya natatakot. Actually, dun, kung naalala niyo dun sa Omar series, meron dong eksena nga, yung meron silang daladalang hagdan, at unang umakyat dun yung isang sahaba para buksan yung pinto nung kastilyo, yun siya. Ang pinoportray doon si Al-Bara bin Malik. Hindi siya ginawang pinuno kahit kailan. Kahit si Abu Bakar, kahit si Omar, hindi siya ginawang pinuno kahit kailan kasi mauubos ang mga sahaba. Sasabihin ba natin na mahina siya? Hindi siya mahina. Pero tinutukoy dito na mahina siya sa pamumuno. Kasi paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang sahaba radhiyallahu anhum, inilalagay sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kung saan sila pinaka magiging mahusay. Kung saan sila pinaka magiging mahusay. Yung mga matatalino o nagkabisado ng Quran at naging mga hukom. Yung mga tuso naging mga pinuno. Yung matatapang nagjihad at iba't iba pang mga ginawa nila. Kasi nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran natin sa pamumuno, kahit sa mga kuffar, kahit sa konsepto ng pamumuno ng kuffar, sa mga kuffar, mayroong tinatawag na delegation. Delegation, tawkil sa Arabic. Ang delegation ang isa sa mga pangunahin na katangian ng mahuhusay na mga pinuno. Marunong silang mag-delegate. Ibig sabihin, marunong silang mag-assign ng trabaho sa pinaka mahusay na tao na tauhan niya, kumbaga, na makakatupad nito. Ibig sabihin, siya mismo bilang pinuno, kilala niya yung mga tauhan niya, unang-una. Pangalawang katangian, meron siyang tiwala sa kanyang mga tauhan. Nakakakilala siya ng talent, nakakakilala siya ng skill. Kaya nga kanina nire-review ko ito, na-post ko tuloy sa Facebook. Ganun ako pag may binabasa ako tapos meron ako na-realize, pinopost ko sa Facebook. Yung ngayon, matalinong pinuno at merong ikhlas. Kapag nakita siya ng talento sa kanyang mga kasama, hindi siya natatakot.
Kumbaga marirecognize pa niya yun. Masaya siya dapat eh. Pero yung bobong pinuno na walang ikhlas, yun nga, ang gusto niya lang yung manatili siya sa pwesto, papapatay niya yun pag meron siyang kasama na mahusay. Kasi ayaw niya na meron siyang katunggali. O halimbawa, meron siyang kasama na bababalaan siya sa mga panganib, ayaw niya yun. Papapatay niya rin yun para manatili siya sa pwesto at hindi ko questionin yung kanyang desisyon. Pero nakita natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumatanggap siya ng payo, tumatanggap siya ng kritisismo, binabago niya yung plano niya dahil sa payo ng mga sahaba. At ito, delegation. Marunong siyang mamili kung sino ang ipapadala niya para gawin ng isang bagay. Alam niya kung sino ang uutusan niya para gawin ng mahusay ang isang bagay. At si Abu Dhar, sa kabila ng pagiging pangunahin niyang sahaba, actually kabilang si Abu Dhar al-Ghifari sa kauna-unahan ng mga nag-Muslim. Kabilang siya sa kauna-unahan ng mga nag-Muslim kahit hindi siya taga-Makkah. Kahit hindi siya taga-Makkah. Kung naalala niyo yung hadith tungkol sa tubig ng Zamzam, si Abu Dhar al-Ghifari yun. Dumating siya sa Makkah, wala siyang kahit anong dala. Inom lang siya ng inom ng Zamzam, tumaba pa raw siya, sabi niya. Napawi ang kanyang uhaw at gutom at tumaba pa siya kakainom ng Zamzam. At si Abu Dhar al-Ghifari, nangyari nga na pininsala rin siya ng Quraysh. Hindi nila kilala si Abu Dhar. Pero nung nalaman nila na si Abu Dhar ay galing sa tribo ng Ghifar, natigilan ng Quraysh sa pananakit sa kanya. Kasi ang Ghifar, isa itong tribo doon sa north na part ng Arabian Peninsula na kilala bilang mga tulisan. So si Abu Dhar al-Ghifari, kung lumaki siya sa ganitong environment na tulisan yung mga kapitbahay niya, kamag-anak niya, o maaring siya mismo, hindi rin naman siya masasabing mahina. Pero ang konteksto ng pagsasabi dito sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagiging mahina sa pamumuno. Si Abu Dhar al-Ghifari pinagkatiwalaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang mga bagay, pero hindi sa bagay na ito. Innaka da'ifun, ikaw ay mahina. Wa innaha amanatun. At ang pamumuno, ito'y amana. Ito'y pananagutan. So, ibig sabihin, nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakaproblema. Si Abu Dhar al-Ghifari kung siya ay magiging pinuno. So, ibig sabihin, sa pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar al-Ghifari, hindi na siya binigyan ng problema. Hindi siya binigyan ng sakit ng ulo. Diyan ka na lang, mas maganda pa yung pwesto mo diyan. Kaya nga, ang pamumuno, akala lang ng mga tao, nag-aagawan sila dito, magpapatayan sila rito. Ngayon, number 1 na naman ang Bangsamoro sa election-related violence. Pinakamaraming napapatay sa buong Pilipinas ngayong taon. Yan, nag-uunahan sila. Pero pagdating ng araw ng paghuhukom, pagsisisihan nila lahat ng yan. Pagsisisihan nila bakit pa sila nag-aagawan, nagpapatayan sa pamumuno. Yan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha amanatun, ang pamumuno ay amana. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. At sa araw ng paghuhukom, ang pamumuno ay kahihiyan at pagsisisi. Kahihiyan, so bukod sa pagsisisi, ito ay magiging kahihiyan para sa mga pinuno. Kasi sa sobrang yabang nila, sa kinuhan nila yung pamumuno, kahit hindi sila karapat-dapat na mamuno, at sa sobrang yabang nila na ayaw nila na maaalis sila sa posisyon ng pamumuno, sobrang yabang nila, gusto nila kapag mawala sila, yung anak nila yung papalit. O sobrang yabang nila, ang gusto nila, mga kamag-anak nila lahat, mayroong posisyon sa gobyerno, mapapahiya lang sila sa araw ng paghuhukom. Ipapakita ni Allah sa lahat kung gaano sila kapalpak, kung gaano sila kawalang kwenta sa isang gawain na wala naman silang talino, wala silang kakayanan, wala namang husay, dito. Ipapahiya sila ni Allah. Sabi na-realize ko rin naman kanina habang binabasa ko ito. Kung ikaw ang sasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako si Abu Dhar, di ba? Lalapit ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sasabihin niya, hindi pwede, mahina ka. Parang mapapahiya ako, di ba? Ikaw, ano mararamdaman mo? Parang ganun din, di ba? Parang mapapahiya ka, ikaw, wala kang hiya. O meron naman. Parang mapapahiya ka, di ba? Sabi mo, Ya Rasulullah, gusto ko maging pinuno. I-assign mo naman ako.
Hindi pwede, mahina ka. Ay, mababatrip ka. Kung ibang tao to, baka magtatampo to. Baka aalis to ng aalis to ng Makkah, aalis to ng Madina. Hindi na to, magmumurtad pa to. Baka magmumurtad pa si Abu Dhar. Pero yun nga, hindi nakakahiya yung sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nakakahiya yung kanyang ginawa. Ang nakakahiya, ito, yung nagpumilit na maging pinuno at isisiwalat ni Allah yung kanyang kapalpakan, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Dito pa lang sa mundo, di ba? Nakakahiya na pinuno ka, tapos puro palpak yung pinagagawa mo. Congressman na palpak, di ba? Tinan mo ngayon yung mga kumakandidatong pagka-congressman o iba't iba pang mga posisyon. Mga abogado ko, puro kagaguhan naman yung mga pinagsasabi. Parang yung nakaraan, yung na-post ko nung nakaraan, di ba? Sabi nung abogado, yung mga babae daw na single mom, pwede raw makisiping sa kanya, basta dire-regla pa. O di ba siya gago? Abogado pa naman siya, tapos ganun siya magsalita. Nasaan yung pagka-abogado niya? Nasaan yung kanyang pagka-abogado? Nakakahiya. Pero ngayon, dito ka sa mundo kasi, yung kahihiyan, minsan, madali na lang yan natatakpan ng pagiging walang hiya. Pero sa araw ng paghuhukom, wala nang saysay pagiging walang hiya ng tao doon. Kasi ang bawat kahihiyan na isisiwalat ni Allah tungkol sa tao, may karampatang parusa. Kapag pinahiya ka ni Allah sa araw ng paghuhukom, ibig sabihin, parurusahan ka rin niya. Mas maraming pagpapahiya sa iyo ni Allah sa araw ng paghuhukom, may kasama yun na parusa sa impyerno. Hindi yun basta-bastang pagkakapahiya lang, na walang pisikal na epekto sa iyong katawan. Malalatayan ka talaga, kumbaga, sa bawat pagkapahiya mo sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, kapal ng mukha lang yung meron sila na napoprotektahan nila sarili nila sa pagkahiya. Pero sa kabilang buhay, wala na. Kaya nga ito ay magiging pagsisisihan para sa kanila. Illa man akhadaha bihaqqiha. Lahat ng pinuno, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom ay mapapahiya at magsisisi. Liban na lang sa sino mang kumuha sa pamumuno na siya ay karapat-dapat nga dito. Lahat ng pinuno mapapahiya at magsisisi, liban na lang sa napatunayan niya kay Allah at napatunayan niya siyempre sa mga tao. Kasi mga tao sasaksi rin sa kanya. Sasaksi yung mga tao sa araw ng paghuhukom. Ya Allah, naging makatarungang pinuno yan. O sasabihin din ng mga tao, Ya Allah, yan ay naging walang hiyang pinuno. Palpak na pinuno. O kung hindi man magsasalita ang mga tao, walang pinagkaiba. Alam na ni Allah. Kaya lahat ay mapapahiya at magsisisi sa araw ng paghuhukom. Lahat ng pinuno. Liban na lang sa kumuha rito at kinuha ito sa tunay at tamang pagkuha sa pamumuno. Ibig sabihin, tinupad niya ang lahat ng mga dapat gawin ng pinuno ayon sa Quran at Sunnah sa abot ng kanyang makakaya. Ito yung isa sa kahulugan ng bihaqqiha. Kaya nga, sa Quran, di ba paulit-ulit yung mga aya, may nauulit na mga aya. Halimbawa, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tunay na pagkatakot. Huwag kayong mamamatay liban na lang na o mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot. At huwag kayong mamatay liban na lang na kayo tunay na Muslim. Haqqa tuqatih. Sa isa pang aya, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Haqqa jihadihi, ibig sabihin, mag-jihad kayo sa landas ni Allah sa tunay na jihad. Hindi pekeng jihad. At meron pang isang aya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Haqqa qadrihi, hindi nila pinahalagahan si Allah ng marapat na pagpapahalaga sa Kanya. So yung haqqiha dito, tunay nga na pamumuno. Lahat ay mapapahiya at magsisisi, liban na lang sa namumuno ng tunay na pamumuno. Pero yun nga, naalala ko bigla ngayon. Ilang beses namin ito napag-aralan tuwing ang pinag-aaralan ng pamumuno, meron talagang merong mga
madadaanan dito ng mga usapin na kumbaga nakaka-apekto sa damdamin ng tao. Nakaka-apekto sa damdamin ng tao. Pero nga, pinapaalala natin palagi sa lahat na sa Islam, wala tayong ikakahiya. Kumbaga, bahala ko kung nasasaktan ka rito sa mga nababanggit dito ng mga scholar. Kumbaga, kung nasasaktan ka, may nare-realize ka, palpak ka pala, edi ayusin mo yung sarili mo, ganun kasimple, ganun kadali. At syempre, kapag ang maalam ay nagturo tungkol sa pamumuno, hindi yun ibig sabihin na gusto niyang mamuno. Okay? Nililinaw natin ang bagay nito. Hindi porke, halimbawa, yung mufti magsasalita, sabihin niya, ganito dapat mamuno. At dahil sa mga pamantayan na ito, nalaman natin, yung mayor, hindi dapat siyang mayor kasi puro palpak yung ginagawa niya. Dapat si mufti na lang magiging mayor. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Hindi porke sinabi ng maalam na mali ang pamumuno mo, gusto kanyang palitan bilang pinuno. Ang gusto ng maalam, maging mabuti kang pinuno, ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo. Dahil ang maalam, wala silang pakialam sa pamumuno. Ang tunay na maalam, wala silang pakialam sa pamumuno. Sa inyo na yan lahat. Kasi alam nung maalam, nito nga, sa araw ng paghuhukom, ang pamumuno ay pagkapahiya at pagsisisi. Sa inyo na lahat yan. Bahala kayong magpatayan dyan. Pero ang trabaho ng maalam katulad ng Darul Ifta, alhamdulillah, ito, magpaalala, mangaral. Bahala ka na sa buhay mo kung paano mo tatanggapin ang pangaral. Ang maalam, sila yung pinakawalang pangangailangan sa pamumuno. Pero kung mailalagay sila sa posisyon ng pamumuno katulad ng mga sahaba, na nailagay din sa posisyon ng pamumuno, ginagawa naman nila, tinutupad dito sa abot ng kanilang makakaya. Alhamdulillah, ayon sa gabay ng Quran at Sunnah. Yun nga. Lahat ng pinuno sa araw ng paghuhukom ay mapapahiya at magsisisi, liban na lamang sa namuno, sa tunay na pamumuno, wa'adda alladhi alayhi fiha. At tinupad niya ang hinihiling sa kanya na pamumuno at marapat niyang pagtupad sa kanyang pananagutan. Ganito yung matinong pinuno. Mamumuno ng tamang pamumuno at tutupad sa lahat ng kanyang pananagutan. Hindi yung pinuno lang sa papel. Hindi yung pinuno lang kapag may papakinabangan. Tapos kapag may aberya, ibang tao yung pinapaharap niya. Iharapin niya kung ano yung aberya. Kaya nga siya pinuno, kaya nga siya nasa harapan. Kaya nga yung mga pinuno, binibigyan sila ng, kumbaga, ilang mga privilege. Nang sa gayon, hindi na nila aalalahanin yung iba pang mga bagay at makaka-focus sila sa kanilang pamumuno. Halimbawa, yung sweldo ng pinuno, di ba? Unang araw pa lang ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilang khalifa, nagtakda na si Omar at yung kanyang mga kasama na dapat ang khalifa may sweldo para nakatutok siya sa kanyang trabaho. Ngayon kung yung pinuno, mayor, tapos nagtitinda pa rin doon sa tindahan niya, hindi na maayos yun na pamumuno. Problemahin niya yung kanyang pamumuno, yung kanyang pananagutan, hindi yung personal niyang interest sa iba't iba niyang mga negosyo. Hindi personal niyang interest sa iba't iba niyang mga negosyo. Kaya nga, meron dito sa Pilipinas na batas, doon sa konstitusyon natin na bawal na magkakaroon ng anumang direktang posisyon sa anumang negosyo. Kahit negosyo niya dati, dapat bibitawan niya yon at ipapasa niya sa iba. Nang sa gayon nga ay makakapokus siya sa kanyang trabaho bilang pinuno. Pero yun nga, nagiging baligtad Kumbaga, sa halip na iniiwan ng politiko yung negosyo, ginagamit ng politiko ang kanyang posisyon para sa kanyang negosyo. Kaya ngayon mga party list, ang marami sa mga first nominee dyan, mga contractor ng DPWH para makasecure sila ng mga kontrata na tuloy-tuloy sa DPWH at iba't iba pang mga proyekto ng gobyerno, waliyadu billah. Magsisisi ang mga yan. Magsisisi ang mga yan at mapapahiya sigurado sa araw ng paghuhukom. So ito ay iniulat ni Imam Muslim at iba pang mga tagapag-ulat ng hadith. Sumunod na bahagi, yun nga, paliwanag dito sa hadith na ito. Fahadal hadith, aslun adhim fi intikhabi alwilayat la siyama liman kana fihi da'fun anil kihami biwadaifi tilkal wilayah.
Nasa hadith na ito ang mahalagang prinsipyo sa paghahalal sa sino man para sa posisyon ng pamumuno. Lalong-lalo na para sa sino man na siya ay nagtataglay ng kahinaan sa pagtupad sa pamumuno na ito. So ang mufti, sa pagkakataon na ito, hindi niya kinakausap yung botante. Kinakausap niya yung tumatakbo, yung politiko, yung kandidato. Kung mahina ka, huwag ka nang tumakbo. Huwag ka nang kapalmuks, huwag ka nang epal. Ipaubaya mo na yung pagtakbo sa politika sa mga merong kakayanan dito. Kasi nga, yung pamumuno, yun nga, malawak ito masyado. Maraming skill ang kailangan sa pamumuno. So yung nabanggitan natin nung nakaraan, di ba? Ang inihalin tulad pa, ginawang mga huwaran sa mahusay na pamumuno, mga propeta. Si Yusuf alihis salam, si Musa alihis salam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Talut na siyempre nasa ilalim pa rin. Hindi siya propeta. Si Talut hindi siya propeta, pero siya ay nasa gabay pa rin, sumusunod siya sa gabay ng mga propeta nung panahon nila. At yun nga, bandang huli si Talut, actually yung nangyari kay Talut, naligaw din siya ng landas. Kaya ang ipinalit na ni Allah na hari pagkatapos niya, propeta na. At ang kauna-unang hari na propeta, sino? Si Dawud alihis salam. Siya yung kauna-unang hari na propeta. So maraming pwedeng mangyayari sa pamumuno. Kaya yung tao, hindi niya pwedeng basta-basta na aangkinin ang posisyon. So, mabigat ang pamumuno para sa sino mang seryoso sa pamumuno. Pero yung hindi seryoso, wala, ganun-ganun lang yun. Kukuha lang yun ng pakinabang sa kanyang pamumuno. Waliyadu billah. So dito, tingnan natin yung translation nila. Ayun nga, so sabi dito ni Mufti, so nandito ang mahalagang prinsipyo na marapat ngang iwasan ng sino mang mahina ang pamumuno. Sino mang mahina at hindi niya kayang tuparin yung kanyang posisyon bilang pinuno, wag na siya maghangad na mamuno, bagkus ay iwasan niya ito. Ipaubayan niya na ito sa iba. Bahala na yung iba, mamroblema kung sino yung ilalagay nilang pinuno. Basta mahalaga sa kanya ang relasyon niya kay Allah at sa mga mananampalataya, inshallah. Na yun nga, palagi kong sinasabi, ang mananampalataya, lahat ng mananampalataya may saysay kay Allah. Hindi porke hindi ka pinuno, wala ka ng saysay kay Allah. Baka nga mas malapit pa kay Allah yung hindi pinuno kaysa sa pinuno . Kasi yung pinuno, mas marami siyang nalalabag. Pero yung pangkaraniwang tagasunod, na natutupad niya lahat ng mga dapat tuparin, baka mas malapit pa yung kay Allah. At sa araw ng paghuhukom, baka mauuna pa yung papasok sa paraiso. Katulad ng paano mauunang papasok sa paraiso yung may hirap kaysa sa mayayaman, kasi maraming tutuusin sa mayayaman. Ganun din, marami rin tutuusin sa mga pinuno, waliyadu billah. So kala lang nila ganun-ganun lang. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.